Ay, sorry po. Sorry po, walang sounds, 'no? Sorry po. 'Yan, meron na po, 'no? 'Yan. Maraming salamat kay Perry Pax. Sabi ni Perry Pax, "Madam, there's no sound." 'Yan, so may sounds na, 'no? So, okey. So, ulitin natin, Ito pong mga sinasabi ko dito ay lumabas po sa Quadcom, 'no? Quad Committee. Ito po, itong mga impormasyon na 'to, ay galing po sa mga whistleblowers, mga dating opisyal ng gobyerno, at ito po isang malinaw na narrative, 'no, na nabuo. Ito po ay, sinumpaan, hindi po ito galing sa tsismis lang, 'no? So, ang sabi po dito, ang Davao Mafia ay hindi lamang political network, mga kaibigan, 'no? Ito ay financing machinery na pinapatakbo upang, number one, protektahan ang interes ng pamilya Duterte. Pangalawa, kontrolin ang political influence ng mga, siyempre, 'no, yung para makontrol nila yung impluwensya nila, 'no, sa politika, 'no, sa mga tao, 'no, at kontrolin ang pondohan ang kanilang power structure. So una, protektahan ang interes ng pamilyang Duterte. Pangalawa, kontrolin ang political influence. At pangatlo, pondohan ang kanilang power structure. Yun po, 'no? At sa gitna ng sistemang ito, mga kaibigan, isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit ng mga whistleblower, ng mga dating opisyal ng gobyerno na humarap at nag-testify sa Quadcom Committee. Paulit-ulit, iisang pangalan. Sino yan? Walang iba kundi si Mans Carpio. So ito, ang sinasabing money man ng Davao Mafia ay itong si Mans Carpio. So, guys, 'no, this is not speculative. Kasi ito po ay, ang sinasabi po natin ay nanggaling po sa investigation ng Quadcom. Quadcom. Yung mga tumatayo diyan na nagwi-witness ay nagte-take ng oath, kino-cross-examine ng hindi lang ng iisa, dalawang tao, kundi ng maraming mga cross-examiner na mga kongresista, lawyer, investigador. So hindi po ito simpleng chismis lamang or speculation, dahil ito po ay na-prove sa House Quad Committee. So hindi po ito katulad ng mga ginagawa niyo mga DDS na chismis lang ang alam niyo. Shut up. 'Di ba? Kung mga chismosa kayo mga DDS, 'no? So eto mga kaibigan, 'no, facts tayo, hindi feelings, facts lang tayo dito. Okay, sino ba itong si Mans Carpio? Sino si Mans Carpio? Eto kasing si Manasseh Mans Carpio ay isang abogado at asawa ito ni Vice President Sara Duterte. So sa normal na political narrative, mga kaibigan, madalas siyang inilalarawan bilang low profile, 'no? Low profile, diyan lang siya sa likuran, 'no? Ah, yung kanyang profession ay bilang lawyer, 'no? Pero sa mga lumalabas na testimony at investigasyon, ibang larawan ang lumilitaw dito sa katauhan ni Mans Carpio. Okay, ano ba 'yan? Ano ba yung lumilitaw sa katauhan nitong si Mans Carpio? Ayon sa whistleblowers at ng ilang mambabatas, etong si Mans Carpio ay hindi lamang asawa ng Vice President, kundi siya ang financial, siya raw, mga kaibigan, take note, siya raw ang financial operator sa likod ng Davao Power Structure. How true? Gaano ito katotoo, mga kaibigan, ayon sa mga whistleblowers at ilang mambabatas, si Mans Carpio ay hindi lamang asawa
ni VP Sara Duterte, kundi siya rin ay financial operator sa likod ng Davao Power Structure. Gaano ito katotoo? Diba? Kasi kahit na ito ay lumabas na sa Quadcom Committee, pero question mark pa rin tayo. Diba? Okay, so eto mga kaibigan. Etong Davao Mafia allegations, no, sa mga pagdinig ng Quad Committee, lumabas ang terminong Davao Mafia. So ito yung sinasabi nilang network na nagpoprotekta sa political at financial interest ng Duterte family. So, ayon pa no, sa mga testimony ng dating Custom Intelligence Officer na si Jimmy Guban, kabilang sa mga pangunahing personalidad na konektado sa operasyong ito ay unang-una, sina Mans Carpio. Pangalawa, si Pulong Duterte. At pangatlo, si Michael Yang, yung economic advisor ni Duterte. Diba? Perry Pax, Madam, there are some didilis who are already crying in comment section. Just keep going because many believe in you. Yan. Salamat kay Perry Pax. Yan. Okay. Sabi naman ni Ella Jo Jr. Socorro, show me evidence, raw means speculative. Dapat nanood ka ng Quadcom. No, nanood ka dapat ng Quadcom para alam mo. No? Kasi tayo dito, syempre, kahit na yan ay lumabas na sa Quadcom, pero syempre, gagamitan pa rin natin ng question mark. Diba? Kahit lumabas na yan sa Quadcom at kahit nakinumpirma na yan ng mga whistleblower at nagkaroon na ng conclusion na itong yung mga nangyari, katotohanan, pero tayo sa page natin, syempre, palagi pa rin tayo merong question mark. Diba? So, eto mga kaibigan, no? Ayon dito kay Guban, sila umano ang aktwal na may control sa magnetic lifters na ginamit sa smuggling ng 11 billion worth of shabu noong 2018. Alam nyo guys, lumabas na yan sa natatandaan nyo yung Blue Ribbon Committee? Noong panahon pa ni Duterte, lumabas yan. At yan mga kaibigan, ayon doon sa investigasyon no, ni Panfilo Lacson, nandun yan yung mga pangalan. Ang pangalan na yan, ni Mans Carpio, ni Michael Yang, at saka ni Pulong Duterte. At fast forward tayo mga kaibigan, no? Itong Quadcom Committee na nangyari no, sa panahon na ni PBBM, lumabas na naman ulit. So ano yan? Kapag paulit-ulit na lumalabas yung mga pangalan na sinasabi na nasasangkot dyan sa mga illegal na mga gawain, ay iba na yan. Lalo na with facts, with evidence, with detailed timeline. Natatandaan niyo yung timeline na pinakita ni Asierto? Kita niyo yun? Detalyado, di ba? At anong sabi ni Asierto? Bakit daw sila nagtago? At yung mga kasamahan niya, tinegi? Kasi nga, nung nalaman nila along the investigation, lumabas ngayon yung mga pangalan ni Mans Carpio, Pulong Duterte, Michael Yang. Nung nasagasaan yung mga pangalan na yan, lumabas. Anong nangyari? Binaligtad siya. Binaligtad siya, pati yung mga kasama nila. At sila ngayon ang inakusahan. Yung ibang kasama, ang nangyari? Tegi na. So itong si Asierto, nakapagtago. At ngayon, saan si Asierto?
nandun sa ICC. Siya ngayon ay isa sa mga witness. Mga kaibigan, kahit nga yung mga kakilala ko na taga Davao, sinasabi yan na yung nasa magnetic lifter na S, umikot-ikot lang daw yan sa bansa. Kasi di ba pinalusot nila yan Pinalusot nila yan ni Rafael doon. Pinalusot nila pagkatapos pinaikot-ikot lang din sa bansa. Binenta. Kaya nga, di ba yung conclusion sa Quadcom, yung conclusion sa Quadcom, mga kaibigan, na ang sinasabi doon na ito daw war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay peke. Ito daw ay hindi totoo. Para lang i-cover up yung kanilang tunay na illegal na gawain at para ma-eliminate yung mga kalaban sa negosyo. At para sila talaga yung mamayagpag. Ganyan po ang ginawa. Tingnan niyo, mga kaibigan. Guys, tanungin ko kayo. Yung mga DDS na nandito, tingnan ko sagutin niyo to. Kung totoo, etong inilabas ni Rodrigo, na ang SALN lang daw niya ay 33 million. At si Sara Duterte naman ay nasa 88 something million only. How come na nababayaran nila si Kaufman ng 140 million a month? Isang taon na si Duterte sa 11. Ngayon, March 11, isang taon na siya sa dahig. Meaning to say, kung kukwentahin mo 150 million, o pagpalagay na natin 140 lang, 140 million times 12, magkano? Yung item. Magkano? Pag lang i-basket number 1 habang meron pa, sulitin nyo na. Magkano nyo na lang siya makukuha ang 2 layers po natin. Sandali, guys. Yan po ay 284 lang sa live natin, mga ma'am. Pero dito lang sa live once biglang nagano yung TikTok ko. Yan, biglang nag-play yung aking TikTok. Kanina kasi nanonood ako sa live, no? Live selling. So, ayan, biglang nag-play, no? So, meaning to say, mga kaibigan, itong mga Duterte, ang daming pera. Tingnan mo, 33 million lang ang SALN daw ni Digong. 88 million lang ang SALN daw ni Sara. How come na nakapagbayad sila ng bilyon-bilyon na? 140 million sweldo ni Kaufman every month. Bilangin nyo 140 million i-times nyo sa 12 months. Kasi mag-iisang taon na siya sa March 11. Pagkano yon? Umabot na ng bilyon. Pagsamahin mo pa ang SALN ni Digong at SALN ni Sara Duterte, ibig sabihin mamumulubi na sila. Wala na silang pagkukunan ng pera. Hindi ba kayo nagtataka? Pinoproject ni Duterte, mahirap lang sila. Ay, dito lang sila nakatira sa maliit na bahay. Mahirap lang. Sabi nga ni Duterte, wala akong pamasahe. Mahirap lang daw sila, mga Duterte. Diba? Yan yung pinoproject nila. Hindi ba kayo nagtataka, mga DDS? Paano nila nababayaran si Kaufman? 140 per month. 140 million per month. At hindi ba kayo